Ngayong araw ikukuwento ko sa inyo ang pankas nakakakilabot na kwento mula sa mga hospice nurse. Ang unang kwento ay ang liwanag sa huling hininga. Mahigit 20 taon na akong nurse sa isang hospice. Sapat na panahon para masaksihan ang daan-daang pagkamatay sa iba't ibang anyo at katahimikan. Naupo ako sa tabi ng mga pasyenteng lumisan sa loob lang ng segundo at ng iba namang nagtagal ng ilang araw. Ang ilan ay takot, ang ilan ay payapa. Ngunit paminsan-minsan may nangyayari na hindi ko maipaliwanag sa medical na termino. At hindi ko na rin sinusubukang gawin iyon. May isang pasyente, ang pangalan niya ay Aling Rosa. 93 taong gulang. Maliit siya, maputla, may malambot na mga kamay at boses na tila dumaan sa bawat taglamig ng kanyang buhay. Mayroon siyang advanced congestive heart failure at dinala siya ng kanyang pamilya sa bahay upang doon na siya pumanaw sa sarili niyang kama. Nakatupi ang kanyang kumot sa paraang gusto niya. Wala na siyang tugon nang magsimula ang shift ko noong umagang iyon. Bagaman nakikipag-usap pa siya kinagabihan. Naroon na ang lahat ng palatandaan. Mababaw ang kanyang paghinga, nagsisimula nang kumalat ang pamumutla sa kanyang mga binti at malamig na ang kanyang mga kamay at paa. Mahaba akong umupo sa tabi niya. Ang anak niyang si Elena ay nakaupo sa silya sa tapat ng kwarto, hawak ang isa sa mga libro ni Aling Rosa. Ang uri ng bagay na hinahawakan mo, para lang may hawak ka. Hindi kami masyadong nag-uusap, naghihintay lang. Iyan ang isang bagay na natutunan mo sa hospice, ang umupo sa katahimikan, ang maging naroroon ng hindi nagpipilit. Mag-aalas 4:30 na ng hapon. Mababa ang sikat ng araw sa taglamig at madilim ang silid, ngunit hindi naman lubos na madilim. Katatapos ko lang ayusin ang kumot ni Aling Rosa, hinagod ang kanyang buhok at sinuri ang kanyang oxygen tubing. Hindi naman na iyon masyadong gumagana. At pagkatapos nangyari, sa ibabaw ng kanyang dibdib sa loob lang ng ilang segundo mayroon itong liwanag. Hindi ito kislap. Hindi ito kumikislap. Para itong isang lumulutang na presensya. Malambot, maputla. Wala itong kulay, walang hugis, talaga tanging isang malabong liwanag na nakabitin ng ilang pulgada sa itaas niya. Hindi ito nanggagaling sa bintana. Hindi ito refleksyon. Walang device, walang monitor, walang screen ng telepono sa paligid. Wala akong sinabi. Pinanood ko lang. Hindi ito nagtagal, siguro 3 segundo lang at pagkatapos ay nawala. At pagkatapos noon mismo bumuga si Aling Rosa ng kanyang huling hininga. Nakakita na ako ng mga taong namamatay, siyempre. Nakita ko na ang katawan na humihinto at ang katahimikan na nananahan. Ngunit iba ito. At hindi ito ang unang beses. May iba pa akong mga nurse na tahimik na binanggit ito sa loob ng maraming taon. Ang malambot, hindi maipaliwanag na liwanag na minsan ay lumalabas sa pagtatapos. Hindi kailanman dramatiko, hindi kailanman mayabang, nandoon lang. May isang lalaking nagngangalang Mang Jose. Huling bahagi ng 60s, pancreatic cancer. Nagkaroon siya ng mahirap na buhay, hiwalay sa karamihan ng kanyang pamilya. Ngunit sa huling linggo, bumalik ang kanyang nakababatang kapatid sa eksena. Napakagandang bagay ng pagkakasundo kahit na sa mga bulong ito nangyayari. Unti-unti siyang namamatay. Alam naming ilang oras na lang ang buhay niya. Kasama ko siya, ako lang at ang kanyang kapatid. Pinatay namin ang lahat ng ilaw. Tahimik ang bahay. At muli habang siya ay humihinga ng kanyang huling hininga, nandoon na naman. Ang parehong mahinang lumulutang na liwanag. Ngayon malapit sa kanyang balikat, tulad ng isang bagay na dahan-dahang pinapakawalan.
Hindi ko dinodokumento ang mga bagay na ito. Hindi ito nakalagay sa chart. Walang lugar para dito sa mga nursing notes. Ang pasyente ay tila nagpakawala ng isang bola ng malambot na liwanag. Walang code para doon. Ngunit naaalala ko ito. Dala-dala ko ito. Hindi ito nangyayari sa bawat pagkakataon, hindi rin madalas. Karamihan sa mga pagkamatay ay walang aberya payapa clinical simple. Ngunit ang ilang sandali na ito, ang mga sulyap na ito ay nananatili sa iyo. Hindi ko sinasabing ito ay kaluluwa o espiritu o anumang bagay na relihiyoso. Hindi ko sinusubukang kumbinsihin ang sinuman sa anuman. Sinasabi ko lang na nakita ko ito. At sa bawat taon na ginagawa ko ang trabahong ito, mas natututunan ko na ang bahagi ng pangangalaga sa hospice ay ang pagsaksi ng hindi kailangang ipaliwanag. Nang lumapit ang anak ni Aling Rosa sa tabi ng kanyang ina, hindi niya ako tinanong tungkol sa liwanag. Siguro hindi niya nakita. O siguro nakita niya. At tulad ko, alam niyang mas mainam na huwag subukang ipahayag ito sa mga salita. Yumuko lang siya, hinalikan ang noo ng kanyang ina at bumulong. Salamat sa paghihintay mo sa akin. Nanatili ako ng ilang sandali. Pagkatapos nilang umalis, nilinis ang silid, tinawagan ang punerarya at tinapos ang papeles. Ngunit bago ko nabahan ako patayin ang ilaw at isara ang pinto, tiningnan ko ang lugar kung saan ito naroon. Ang malambot na kislap sa ibabaw ng dibdib ni Aling Rosa. At bahagya akong tumango. Bilang isang nurse, alam ko ang katawan, ang agham ng kamatayan, ang mekanika kung paano tayo lumisan. Ngunit may mga bagay akong nakita na hindi ko na sinusubukang ipaliwanag dahil ang ilang bagay ay hindi nila yon nasukatin. Nilayon lang silang saksihan. Ang ikalawang kwento ay ang tao na may liwanag. Bilang isang hospice nurse sa loob ng maraming taon, alam kong hindi palaging tuwid ang linya ng pagkamatay. Hindi lang basta humihiga at naglalaho ang mga tao. Minsan nakikipag-usap sila sa mga taong hindi natin nakikita. Minsan ngumingiti sila sa mga sulok ng silid na walang ibang nakatingin. At minsan may sinasabi silang nananatili sa iyo habang buhay. Ang pangalan niya ay Lola Corazon. Lahat ay tumatawag sa kanya ng Lola Cora. 82 taong gulang, isang retiradong guro na may vascular dementia at isa sa pinakamabait na pasyente na naalagaan ko. Unti-unting nawawala ang kanyang memorya sa loob ng maraming taon. Ngunit mayroon pa ring mga araw kung saan sorpresahin niya kami ng isang himno na naalala niya mula sa pagkabata o isang biro na kanyang sasabihin na may perpektong timing. Mga sandaling nagpapaalala sa iyo kung sino siya noon. Nang maitalaga ako sa kanyang pangangalaga, halos hindi na siya nakakapagsalita. Ang kanyang mga salita, kung meron man, ay maikli at kalat-kalat. Minsan tunog lang, ngunit ang kanyang mga mata ay mabait at gusto niyang humawak ng kamay minsan ng ilang oras. Tahimik ang umagang iyon, ang uri ng katahimikan na nasasanay ka sa hospice. Mahinang tunog ng telebisyon sa ibang silid, ang paminsan-minsang paglangit-ngit ng sahig. Tumanggi si Lola Cora sa almusal, hindi naman karaniwan. Mababa ngunit matatag ang kanyang vital signs. Mababaw ang kanyang paghinga, ngunit hindi nahihirapan. Umupo ako sa tabi niya, dahan-dahang kinukuskos ang kanyang kamay. Gamit ang aking hinlalaki, pinapanood lang. At pagkatapos bigla siyang lumingon at tumingin sa likod ng aking balikat. Sinundan ko ang kanyang tingin, ngunit wala namang tao doon. At pagkatapos malinaw niyang sinabi, sabi niya,
Ayos lang ako. Tiningnan ko siya nagulat. Totoo. Halos 1 linggo na simula nang makabuo siya ng isang buong pangungusap. Mahina ko siyang tinanong, sino po ang nagsabi niyan? Lola Cora. Patuloy siyang nakatingin sa likod ko sa likod ng kama, patungo sa bukas na pintuan. Ang lalaki, sabi niya, ang may liwanag sa paligid niya. Hindi nanginig ang kanyang boses. Hindi siya natakot. Ngumiti lang siya ng bahagya tulad ng isang taong naaalala ang isang lumang kaibigan. Ngayon matagal na ako sa trabahong ito para magmadali sa paggawa ng konklusyon. Ang demensya ay nagdudulot ng mga guni-guni pananaw pagkalito. Alam ko iyan. Maraming beses ko na itong nakita ngunit iba ito. Walang pagkatakot sa kanya, walang pagkabalisa, walang pagkapit o pagtawag na karaniwan malapit sa huli. Kalmado lang, payapa lang. Wala na siyang sinabing iba sa halos buong araw. Natulog lang siya sa halos buong panahon. Nang dumating ang kanyang anak, kinagabihan, sinabi ko sa kanya ang sinabi ni Lola Cora. Tahimik siyang tumayo sa tabi ng kama, hawak ang kamay ng kanyang ina. Kinagabihan paglampas lang ng 11:00 pumanaw si Lola Cora. Walang pakikibaka, walang biglaang pagbabago, dahan-dahang paglaho tulad ng huling nota ng isang uyayi. Naroon ang kanyang anak. Naroon ako. Dahan-dahan naming binanggit ang kanyang pangalan, kahit alam naming hindi na siya makasagot. Iyan ang isang bagay na natutunan mo sa hospice, ang pandinig, ang madalas na huling nawawala. Kaya nagsasalita ka ng dahan-dahan na parang nakikinig sila. Hindi ko kailanman nakalimutan ang kanyang mga salita. Sabi niya, ayos lang ako. Iniisip ko ang mga ito ng higit sa inaasahan ko. Hindi lang dahil sa hindi ito inaasahan, kundi dahil sa nagbibigay ito ng ginhawa. Hindi ko sinasabing alam ko kung ano ang nakita niya. Wala akong paliwanag para sa lalaking may liwanag. Nabasa ko na ang mga aklat-aralin, umupo sa di mabilang na mga training session, dumalo sa 12-12 ng mga lektura tungkol sa pangangalaga sa pagtatapos ng buhay, ngunit wala sa mga iyon ang talagang naghahanda sa iyo. Para sa mga sandaling tulad niyon. May ilang nurse na nag-uusap tungkol sa terminal lucidity, isang biglaang paglilinaw bago ang kamatayan kahit sa mga pasyente na may matinding demensya. At oo, totoo iyon. Ngunit minsan pakiramdam ko ay higit pa ito. Siguro paraan lang iyon ng kanyang isip upang aliwin ang sarili. Siguro iyon lang ang paraan na alam ng kanyang espiritu para magpaalam. O siguro may talagang dumating para sa kanya. Hindi ako narito para makipagtalo sa mga himala. Hindi iyon ang trabaho ko. Ang trabaho ko ay pagaanin ang sakit, suportahan ang mga pamilya, parangalan ang taong nasa kama at ang lahat ng pinagdaanan nila. Ngunit kapag ang mga pasyente tulad ni Lola Cora ay nagsasalita sa kanilang huling oras, kapag sila ay ngumingiti sa isang bagay na hindi natin nakikita, o bumubulong na sinabihan silang ayos lang, nakikinig ako at naniniwala ako sa kanila. Dahil anuman ang sandaling iyon, mahalaga ito. At para kay Lola Cora, lubos akong naniniwala na ang lalaking may liwanag ay dumating, hindi upang takutin siya, hindi upang kuhanin siya ng sapilitan, kundi upang sabihin sa kanya ang lahat ng gusto nating malaman kapag oras na natin na hindi tayo nag-iisa. Na hindi ito isang bagay na dapat katakutan. Naayos lang na magpaalam. Ang ikatlong kwento ay ang musika sa hangin. May mga bagay na inaasahan mo. Kapag nagtatrabaho ka sa hospice care, ang mahinang tunog ng mga oxygen machine, ang pagkaluskos ng mga kumot, ang malalayong tunog ng mga pamilyang bumubulong sa bulwagan. Ngunit
Paminsan-minsan may mga tunog na hindi talaga nabibilang. Mga tunog na walang sino man ang makapagpapaliwanag, ngunit walang sino man ang nakakalimot. Nagtatrabaho ako sa night shift sa isang long-term hospice wing. 12 silid, tahimik, madilim at payapa, tulad ng nararapat. Karamihan sa aming mga pasyente ay nasa kanilang huling mga araw. Ang ilan ay walang malay, ang iba ay halos kumakapit. Mayroon kaming magandang team noong gabing iyon. Mababa ang bilang ng pasyente, walang emergency, ang uri lang ng shift kung saan sinusuri mo ang vital signs. Inaayos ang mga morphine drip at nagbibigay ng ginhawa kung saan mo magagawa. Malapit ng 3:00 ng umaga. Naalala ko ang pagtingin ko sa orasan dahil katatapos ko lang magsulat ng chart note. Isa sa aming mga CNA, si Mang Dante, ay naglalakad sa bulwagan nang huminto siya at mahinang tumawag. "Naririnig mo ba yan?" Huminto ako at pagkatapos narinig ko rin. Musika. Malambot, banayad, halos tulad ng isang oyaye na tinugtog sa piano. Ang mga nota ay dahan-dahang tumataas at bumababa, ang uri ng melodiya na maririnig mo sa isang lumang music box o isang tahimik na kapilya. Walang ritmo dito, walang beat, tanging dumadaloy na mga tono na parang may naglalaro sa pamamagitan ng pakiramdam sa halip na sa pamamagitan ng sheet music. Naisip namin na baka may miyembro ng pamilya na nag-iwan ng radyo. Kaya nagsimula kaming mag-check ng mga silid ng tahimik isa-isa. Wala. Walang TV na nakabukas, walang telepono na tumutugtog, walang music app na bukas. At patuloy ang tunog, mahina pa rin, lumulutang pa rin sa bulwagan tulad ng isang simoy ng hangin. Sasabihin ko ng totoo, ang una kong instinct ay hindi supernatural. Akala ko ay nanggagaling ito sa isang speaker sa kisame o baka sa nurse's station, ngunit maigi naming sinuri. Walang overhead speaker sa bahaging iyon ng gusali. Walang nag-stream ng anuman. Walang nakasaksak. At patuloy pa rin ang musika. Ang pinakakakaiba, hindi ito umalingaw-ngaw. Hindi ito nanggaling sa isang direksyon na nandoon lang ito na parang nananahan sa hangin. Naalala ko ang pagpasok sa silid 9. Isang matandang Ginoo na nagngangalang Mang Temyong ang naroon. Wala siyang tugon sa loob ng halos 35 na oras. Walang bisita noong araw na iyon. Humila ako ng silya para gawin ang aking karaniwang pagsusuri. Mababaw ang kanyang paghinga, pautal-utal, nawawala na ang kanyang kulay. Ngunit ang musika ng nasa silid ako ay tila mas malapit, hindi mas malakas, mas malapit lang. At sa isang sandali, umupo lang ako sa tabi niya, nakikinig, hindi nagsusulat, hindi inaayos ang anuman. Umupo lang sa tabi ng kanyang kama, habang ang kakaiba, mabagal na musikang ito ay tumutugtog mula sa kung saan. Makalipas ang mahigit 1 oras, payapang pumanaw si Mang Temyong. Walang pakikibaka, walang paghingal, tanging isang tahimik na pagbuga ng hininga at pagkatapos ay katahimikan. Huminto ang musika pagkatapos nito. Hindi ito naglaho, hindi ito bumagal. Huminto lang ito na parang may nagpatay sa gitna ng nota. Nagkatinginan kami ni Mang Dante. Wala kaming masyadong sinabi. Natututo kang huwag masyadong pag-aralan ang mga bagay na ito sa sahig. Idinokumento namin ang oras ng pagkamatay, tinawagan ang pamilya at sinunod ang protocol. Ngunit kinabukasan tinanong ko ang day nurse kung may nagpatugtog ng musika magdamag. Baka may nakakonekta sa central system o mula sa main lobby. Umiling siya, sinabing sirado na ang central music system sa loob ng ilang buwan. At saka hindi ito nagpapatugtog ng piano. Hindi iyon ang tanging pagkakataon na nakarinig ako ng ganoon.
Ilang taon pagkatapos sa ibang pasilidad, nakarinig ako ng parang tahimik na koro tulad ng isang malalayong koro na nagtatagal ng isang solong malambot na nota. Hindi lang ako ang nakarinig niyon. 2 aide ang huminto sa bulwagan sa parehong oras na ako. Walang lyrics, walang instrumento, tanging mga boses, walang salita maganda. At muli walang pinagmulan, walang paliwanag. Hindi ko na sinusubukang ipaliwanag ito. Siguro ang isip ay naghahanap ng ginhawa sa stress ng kamatayan. Siguro stress sa memorya o simpleng pagkakataon. Ngunit narito ang alam ko, nagtrabaho ako sa mga silid na puno ng mga makina, alarma, telebisyon, umiiyak na kamag-anak at hindi kailanman ganito ang tunog ng musika na iyon. Iba ang musikang ito. Pinapakalma nito ang silid, pinababagal nito ang iyong paghinga, pinapaupo ka nitong tahimik. Ang ilang pasyente ay gumagalaw kapag ito ay tumutugtog. Ang iba ay tila mas nagre-relax. Ang ilan ay namamatay pagkatapos. Hindi lahat ngunit sapat na para mapansin ko. Hindi ko sinasabi sa mga pamilya tungkol dito, maliban kung tatanungin nila. Ngunit kapag ginawa nila, kapag sinabi nilang parang himno, o narinig mo ba ang pianong iyon? Tumangulang ako dahil oo, narinig ko rin. At naniniwala ako na ang ilang bagay, anuman sila, ay dumarating, hindi para takutin tayo, hindi para kunin tayo, kundi para dalhin tayo. Ang ika-4 na kwento ay ang pagbisita ng mga mahal sa buhay. Ang isang bagay na mabilis mong matututunan sa hospice care ay hindi palaging malungkot ang pagkamatay. Pakiramdam mo dapat ay ganoon na parang mayroong unti-unting lumalayo sa lahat ng kanyang nakilala. Ngunit sa paglipas ng mga taon naniwala ako na sa mga huling araw na iyon, ang mga tao ay madalas na sinusundo, sinasamahan, minsan pa nga ay tinatanggap. May isang babae na inalagaan ko, ang pangalan niya ay Lola Carmen. 88 taong gulang, liver failure. Matagal na siyang humihina sa loob ng ilang buwan, ngunit nakapasok lamang sa hospice care 1 linggo bago. Mayroon siyang 3 anak na may edad na isa lokal, 2 sa ibang probinsya at isang tahimik na dignidad sa kanya. Ang uri ng babae na laging nagpapasalamat sa iyo sa pag-aayos ng kanyang unan kahit hirap na siyang magsalita. Si Lola Carmen ay malinaw pa ang isip, ngunit humihina na ang kanyang enerhiya. Natutulog siya sa halos buong araw, halos walang kinakain. Ngunit isang hapon, habang sinisuri ko ang kanyang mga gamot, binuksan niya ang kanyang mga mata at sinabi ng may buong linaw, "Nakita mo ba sila?" Huminto ako. "Sino po, Lola Carmen?" Nagbigay siya ng isang mahinang ngiti. "Ang mga kapatid ko, sina Mang Ben at Mang Tonyo." Nakatayo lang sila doon sa tabi ng aparador, nakangiti lang sa akin. Tiningnan ko ang lugar. Wala naman doon, siyempre. Nagpatuloy siya na may pautal-utal, ngunit tiyak na boses. Si Mang Ben, suot pa niya yung nakakatawang red flannel coat na ginagamit niya sa pangangaso. Ayaw na ayaw ko sa damit na yun, pero ang saya-saya niya tignan. Bahagya siyang tumawa. Si Mang Tonyo, mukha siyang mas bata kaysa nakita ko sa loob ng maraming taon. Wala silang sinabi, nakatayo lang sila doon naghihintay. Mahina ko siyang tinanong, "Natakot po ba kayo?" Umiling siya, "Ay hindi. Maganda. Tama ang pakiramdam." Ang kanyang mga kapatid ay matagal nang wala. Sinuri ko ang kanyang chart kalaunan. Pareho silang namatay noong 80s. Hindi niya sila nabanggit kahit minsan sa lahat ng araw na kilala ko siya. Ngunit naroon sila biglang buhay sa kanyang isip. Sa sumunod na 2 araw patuloy itong nangyari. Nagsimula siyang makipag-usap sa mga taong hindi namin nakikita. Minsan ang kanyang ina.
Minsan ang kanyang ama na namatay noong bata pa siya. At laging may parehong kalmado na ekspresyon, hindi kailanman nagulat kundi napanatag. Hindi na ako takot, sabi niya sa akin isang umaga. Lahat sila ay bumabalik sandali lang, isa itong reunion. Iyon ang kanyang salita, reunion. Para bang pinlano, na para bang nagkasundo silang lahat na magpakita ng magkasama kapag kailangan niya sila. Namatay siya makalipas ang 3 araw bago sumikat ang araw. Hawak ng kanyang anak ang isang kamay at hawak ko naman ang isa pa. Walang pakikibaka, walang pagtutol, tanging isang tahimik na buntong hininga na tila nakakita siya ng isang bagay, isang tao, at simpleng lumapit dito. Nakita ko na nagtatako na ang ganitong uri ng bagay ng napakaraming beses. Huminto ako sa pagbaliwala nito, taon na ang nakalipas. May isang lalaki, si Mang Thomas, na may Alzheimer's na sobrang advanced na hindi na siya nakapagsalita ng malinaw na pangungusap sa loob ng ilang buwan. Ngunit bago siya namatay, tiningnan niya ang kanyang anak at sinabing, nasa mesa si nanay. Inihanda niya ako ng upuan. Ang kanyang ina ay namatay noong siya ay 16. Mayroon namang si Manang Lydia, isang stroke patient na sa kanyang huling oras ay patuloy na bumubulong ng pangalan ng kanyang kapatid. Mercy, Mercy, na may ganoong pananabik na tumayo ang balahibo sa braso mo. Ang kanyang kapatid ay namatay, 20 taon na ang nakalipas. At hindi pa nabanggit ni Manang Lydia ang pangalan niya mula nang ma-admit. Maaaring sabihin mo na ito ay mga guni-guni lang. Ang naghihingalong utak na kumakapit sa mga alaala. Iyan ang iminumungkahi ng aklat-aralin. At siguro bahagi iyon, ngunit hindi iyan nagpapaliwanag sa katumpakan. Ang paraan kung paano naaalala ang mga pangalan pagkatapos ng maraming taon ng katahimikan. Ang paraan kung paano inilalarawan ang mga mukha ng may ganoong detalye. Ang paraan kung paano nananahan ang kapayapaan sa isang tao kapag nakita nila ang mga ito. Nakita ko na ang mga pasyente na nalilito, agitated at takot sa kanilang huling mga araw. Ngunit pagkatapos ay nagsisimula silang makita ang kanilang mga tao at lahat ay nagbabago. Ang kanilang mga kalamnan ay nagre-relax, ang kanilang mga kamay ay lumuwag, nawawala ang takot. Para itong isang banayad na paalala, hindi ka lumalabas sa kawalan. Umuuwi ka. Naaalala ko ang isang pasyente, ang pangalan niya ay Lola Nena, na patuloy na nakatingin sa sulok ng silid na may ganoong kaibig-ibig na ekspresyon sa kanyang mukha. Tinanong ko siya kung ano ang nakikita niya at bumulong siya. Lahat ng akala kong nawala. Ang linyang iyon ay nanatili sa akin. Lahat ng akala kong nawala. Dahil siguro hindi natin sila nawawala. Siguro naghihintay lang sila ng kaunti pa sa landas, nagpapakita kapag handa na tayong sumama sa kanila. Walang maliwanag na ilaw, walang drama, tanging mga pamilyar na mukha sa tahimik na mga sulok naghihintay na kangiti. At kapag oras na kumakapit sa ating mga kamay, ang ikalimang kwento ay ang lamig ng paalam. Ang ilang sandali sa hospice care ay dumarating at umaalis, tulad ng isang dumaraang simoy ng hangin, sobrang banayad na halos hindi mo napapansin. Ang iba ay nananatili sa iyo, nakatatak sa iyong alaala, hindi dahil sa drama o takot, kundi dahil may dala silang tahimik na bigat na hindi mo maipaliwanag. Naaalala ko ang unang beses na naramdaman ko ito. Ito ay isang maliit na community hospice home ang uri na may 6 na kama lang at tanawin ng hardin mula sa bawat bintana. Ang pasyente ko ay isang lalaking nagngangalang Mang Cesar, huling bahagi ng 70s advanced pancreatic cancer. Siya ay isang mapagmataas na tao, may background sa militar
napakapribado, bihirang magsalita maliban kung mayroon siyang mahalagang sasabihin. Ngunit sa paglipas ng panahon kami ni Mang Cesar ay nakabuo ng ritmo. Tatango siya kapag pumasok ako at minsan-minsan lang hahawakan niya ang aking kamay. Nang mas matagal nang sinuri ko ang kanyang pulso. Noong gabing namatay siya, tahimik ang lahat. Naalala ko iyon ng malinaw. Walang hangin sa labas, walang ingay mula sa bulwagan. Si Mang Cesar lang walang malay, dahan-dahang humihinga, natutulog ang kanyang asawa sa upuan sa tabi niya. Nakaupo ako sa tabi ng kanyang kama. Walang makina. Ayaw niya ng mga ito. Walang tumutunog na monitor, tanging ang tunog ng kanyang paghinga. Pasok-labas, mas mahina at mas mahina. At pagkatapos ganoon lang huminto ito. Walang pakikibaka, walang paghingal, tanging isang tahimik na pagbuga ng hininga. At pagkatapos wala na. Sinuri ko ang pulso. Wala. Tiningnan ko ang kanyang dibdib. Tahimik. Tiningnan ko ang orasan, 2:45 ng umaga. At inabot ko ang kanyang chart. At pagkatapos ng walang babala, isang bugso ng malamig na hangin ang humagupit sa buong silid. Hindi simoy ng hangin, hindi draft, hindi isang bagay na banayad. Ito ay matalim, biglaan, na parang may nagbukas ng freezer sa likod ko. Ito ay gumalaw mula sa likod ng aking likod sa paligid ng kama at dumaan sa katawan ni Mang Cesar. Agad akong tumayo, sinuri ang bintana, sarado. Ang thermostat sa dingding ay hindi nagbago. Walang air vent malapit sa kama, walang bukas na pinto. Sinuri ko pa nga ang bulwagan. Wala. Ang bahay ay mainit pa rin, walang abala, ngunit sa silid na iyon, hindi ito may pagkakamali, malamig. At pagkatapos kasing bilis ng pagdating nito, nawala ito. Tiningnan ko ulit si Mang Cesar. Malambot ang kanyang mukha, relax, walang palatandaan ng pagkabalisa. Hindi pa nagigising ang kanyang asawa at hindi ko siya ginulo agad. Tumayo lang ako doon, hinayaan ang katahimikan na manahan, nagtataka kung ang naramdaman ko ay totoo o kung niloko ako ng aking isip. Ngunit hindi iyon ang huling beses. Sa paglipas ng mga taon, naramdaman ko itong muli. Hindi sa bawat pasyente, hindi rin madalas. Ngunit sapat na para malaman kong hindi lang ito pagkakataon. Laging pareho sa sandali ng pagpanaw o ilang segundo pagkatapos. Isang matalim na paghampas ng ginaw sa isang saradong silid. Walang bukas na bintana, walang nakabukas na fan, walang lohikal na paliwanag. May isang babae, si Aling Gloria, na namatay kasama ang kanyang anak na nakaupo sa tabi niya. Pagkamatay niya, sabay kaming lumingon ng kanyang anak. "Naramdaman mo ba yon?" tanong niya. Tumango ako. Hindi ko na kailangan tanungin kung ano ang ibig niyang sabihin. Minsan sa isang silid na may 3 iba pang staff, sabay-sabay kaming huminto sa ginagawa namin, habang ang parehong lamig ay humagupit. Wala sa amin ang nagsalita ng isang buong minuto. Hindi na namin kailangan. Ano ang sanhi nito? Hindi ko alam. Hindi ako narito para magbigay ng mga sagot. Narito ako para pagaanin ang sakit, isara ang mga mata, suportahan ang mga nagluluksa na pamilya, at ituring ang bawat kamatayan bilang sagrado. Ngunit kapag dumating ang ginaw na iyon, kapag biglang gumalaw ang hangin sa isang tahimik na silid, humihinto ako at nagbibigay pansin. Hindi ito nakakatakot. Sa katunayan, pakiramdam nito ay totoo, tulad ng isang huling kilos, isang paglisan. Hindi dramatiko, hindi marahas, totoo lang. Minsan pagkatapos itong mangyari, ipinapatong ko ang aking kamay sa dibdib ng pasyente ng isa pang beses. Hindi dahil nagdududa ako sa pagkamatay, kundi dahil gusto kong parangalan ang transisyon
upang kilalanin na narito ka at ngayon sa paanuman wala ka na. At sa paghinga ng malamig na hangin na iyon, ipinaaalala sa akin na higit pa tayo sa mga katawan na may gumagalaw na may umaalis. At anuman iyon, nararapat itong bigyan ng tahimik na paggalang.